Magandang araw mga Kai Soto fans. Nagpakitang gilas si Kai sa kanyang dominating performance. Nagtala siya ng 14 points, 14 rebounds at isang assist sa loob ng 27 minutes of action. Nakakabilib ang kanyang shooting efficiency na 63.6%, kung saan 7 out of 11 ang kanyang naipasok mula sa field. Bagamat hindi siya tumira ng 3-point shot sa naturang laro, ipinakita pa rin ni Kai ang kanyang kahusayan sa low post at sa depensa, kung saan nakapagtala rin siya ng isang block. Sa kabilang banda naman, si Brock Motum ay nag-ambag ng 16 points and 7 rebounds sa loob ng 25 minutes of action. Ang kanyang shooting percentage na 42.9%, 5 of 11 field goals, ay mas mababa kumpara kay Kai. At bagamat nakapagtala siya ng isang 3-point shot, hindi ito sapat upang itulak ang Shiga Lake sa tagumpay. Well, sa kabuuan, kapansin-pansin na si Brock ay hindi nagkaroon ng parehong impact sa laro tulad ni Kai, lalo na sa aspeto ng depensa at rebounding. Sa mundo ng basketball, ang paghahambing ng mga players ay mahalaga para maunawaan ang kanilang contribution sa koponan at ang kanilang epekto sa laro. Sa kasalukuyang season sa Japan B-League, kapansin-pansin ang naging match-up ni Kai Soto at Brock Motum noong December 29, kung saan nanaig ang Koshigaya Alphas laban sa Shiga Lakes sa score na 89-62. Bagamat parehong mahusay na manlalaro, lumutang si Kai bilang mas epektibo at mas mahalagang asset para sa kanyang koponan. Well, pag-uusapan natin kung paano nalalampasan ni Kai si Brock Motum, hindi lamang sa naturang laro, kundi pati na rin sa kanilang season averages. Sa labanang ito, nagpakitang gilas si Kai sa kanyang dominating performance. Nagtala siya ng 16 points, 14 rebounds, 1 assist sa loob ng 27 minutes of playing time. Nakakabilib ang kanyang shooting efficiency na 63.6%, kung saan 7 of 11 ang kanyang naipasok mula sa field. Bagamat hindi siya tumira ng 3-point shot sa naturang laro, ipinakita pa rin ni Kai ang kanyang kahusayan sa low post at sa depensa, kung saan nakapagtala rin siya ng isang block. On the other hand, si Brock Motum ay nag-ambag ng 16 points and 7 rebounds sa kanyang 25 minutes of playing time. Ang kanyang shooting percentage na 42.9%, 5 sa 12 field goals, ay mas mababa kumpara kay Kai, at bagamat nakapagtala siya ng isang 3-point shot, hindi ito sapat para dalhin ang Shiga Lake sa tagumpay. Ang efficiency at versatility ni Kai ay nagbigay ng mas malaking impact sa laro. Ang kakayahan ni Kai na dominahin ang loob ng paint ay mas nagdala sa tagumpay ng Koshigaya Alphas kaysa sa scoring ni Brock Motum para sa Shiga Lakes. At kung titingnan ang kanilang mga season averages, makikita ang kaibahan ng estilo at kontribusyon ni Kai at Brock sa kanilang mga koponan. Si Brock ay may average na 20.1 points and 8.4 rebounds kada laro na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang scorer. Gayunpaman, ang kanyang focus sa opensa ay may limitasyon dahil hindi siya gaanong kilala sa depensa at shot blocking. Samantala, si Kai ay merong season average na 15 points, 9 rebounds, 1.3 blocks kada laro. Bagamat mas mababa ang kanyang scoring average kumpara kay Brock, nangingibabaw naman siya sa aspeto ng rebounding at shot blocking na mahalagang aspeto sa laro ng basketball. Ang kanyang versatility sa loob ng court, mula sa pagiging scoring threat sa ilalim ng basket hanggang sa pagiging rim protector, ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan bilang isang mas kompletong manlalaro. Isa sa pinakamalaking bentahin ni Kai laban kay Brock ay ang kanyang depensa. Sa kanilang laban noong December 29, makikita kung paano ginamit ni Kai ang kanyang taas at athleticism upang pigilan ang opensa ng Shiga Lakes. Ang kanyang 14 rebounds, kabilang ang 5 offensive rebounds, ay nagbibigay ng maraming second chance opportunities para sa Koshigaya Alphas. Bukod dito, ang kanyang kakayahang mag-block ng tira ay nagbigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi na magpursige sa opensa dahil alam nilang may malakas na depensa sa likod nila.
Sa kabilang banda, si Brock Motum ay hindi ganong kilala sa depensa. Ang kanyang focus sa opensa ay maaring magdulot ng limitasyon sa contribution niya sa kabuuang laro ng koponan. Bagamat magaling siyang scorer, hindi sapat ang kanyang contribution sa ibang aspeto ng laro, tulad ng rebounding at shot blocking, upang maikumpara sa holistic na laro ni Kai. At kung titingnan natin ang kanilang mga season averages, makikita ang kaibahan ng estilo at contribution ni Kai at Brock sa kanilang mga koponan. Si Brock ay may average na 20.1 points and 8.4 rebounds kada laro, na siyang nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang scorer. Gayunpaman, ang kanyang focus sa opensa ay may limitasyon dahil hindi siya gaanong kilala sa depensa at shot blocking. Samantala, itong si Kai ay may season average na 15 points, 9 rebounds, and 1.3 blocks per game. Bagamat mas bababa ang kanyang scoring average kumpara kay Brock, nangingibabaw naman siya sa aspeto ng rebounding at shot blocking na mahalagang elemento sa laro ng basketball. Ang kanyang versatility sa loob ng court mula sa pagiging scoring threat sa ilalim ng basket hanggang sa pagiging rim protector ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan bilang isang mas kumpletong manlalaro. At isa sa mga pinakamalaking bentahe ni Kai laban kay Brock ay ang kanyang depensa. Sa kanilang huling laro, makikita kung paano ginamit ni Kai ang kanyang taas at athleticism upang pigilan ang opensa ng Shiga Lakes. Ang kanyang 14 rebounds, kabilang na ang 5 offensive rebounds, ay nagbigay ng maraming second chance opportunities para sa kanyang koponan na Koshigaya Alphas. Bukod pa dito, ang kanyang kakayahang mag-block ng tira ay nagbigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi na magpursige sa opensa dahil alam nilang may malakas na depensa sa kanilang likod. Sa kabilang banda, si Brock Motum ay hindi ganong kilala sa depensa. Ang kanyang focus ay sa opensa na maaaring magdulot ng limitasyon sa contribution niya sa kabuuang laro ng koponan. Bagamat magaling siya sa scoring, hindi sapat ang kanyang contribution sa ibang aspeto ng kanyang laro, tulad ng kanyang rebounding at shot blocking, upang ikumpara sa holistic game ni Kai Sotto. Malaki ang naging epekto ni Kai sa tagumpay ng Koshigaya Alphas, at ang kanyang consistent na rebounding at depensa ay nagbibigay ng kumpiyansa sa buong koponan, habang ang kanyang scoring ay patuloy na nagpapahirap sa depensa ng kalaban. Sa kabilang banda, bagamat magaling na scorer itong si Brock Motum, ang kawalan niya ng defensive presence ay nagiging sagabal para sa Shiga Lakes, lalo na sa mga laro laban sa mas malalakas na koponan tulad ng Koshigaya Alphas. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.